Sa nakaraan, ay sinasabi na mayroong 4 na master ang lumaban upang maging pinakamahusay sa buong mundo, at ng panahon na iyon, ay ang Blood Demon Cult na may layunin na sakupin ang buong Myrm, ay naglagay ng bitag upang magawang makamit ang kanilang hangarin. Ito ay isang kahilingan, kinuha ng isa ang anak ng isang master, kaya naman ay agad nitong binitawan ang kanyang sandata, at sinabi dito habang nakaluhod na palayain niya ang kanyang anak, at nang dahil dito, ay ang 4 na master ay sa huli ay nagawang ikulong sa isang underground prison. Sa Blood Demon Cult, sa isang underground prison, ay ipinag-utos ng isa na ngayon ay pag-aralan na ng mga ito ang martial arts ng 4 na master na kanilang bihag, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Matapos ay tinanong naman niya ang kanilang demonic strategist na kung maaari ba niyang pag-aralan ito gamit ng kanyang sariling pamamaraan, na agad naman na sinang-ayunan nito at sinabi na sapat na siguro ang 10 taon para matutunan niya ang lahat ng ito, na agad naman niyang sinang-ayunan. Kaya naman bago umalis ay sinabi nito sa ating bida na ipagkakatiwala na niya ang lahat dito dahil sa siya ang pinakamahusay sa kanilang academy. Masaya naman itong sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na hindi nito siya bibiguin. Matapos ay sinabi nito sa 4 na master na narinig naman nilang iniutos sa kanya, at magmula ngayon ay sila ay ang kanyang mga magiging guro, dahil sa kailangan nilang ituro sa kanya ang lahat ng kanilang mga martial arts. Sa nangyari ay nagalit naman sa kanya ang ibang mga master, at nais siyang paslangin ng mga ito. Kaya naman ay sinabi nito na sa tingin niya ay hindi nais ng 4 na master na makalabas sa lugar na ito. Ngunit galit naman na sinabi ng isang master sa ating bida na sa anong lakas ng loob nitong sabihin iyon sa kanila, at sa tingin ba nito ay mahuhulog sila ng ganon kadali sa mga palabas nito. Ngunit bigla naman silang natigilan ng sabihin ng ating bida na kung sa tingin ba nila ay hahayaan din siyang mabuhay ng kanilang demonic strategist, siya na magawang matutunan ang lahat ng kanilang mga martial arts ay nagkakamali sila. Sabi niya na ang dahilan kung bakit niya kinuha ang trabahong ito ay dahil sa ang kanyang katawan ay hindi makagamit ng inner breathing, ngunit kahit pa ganun ay walang dahilan upang silang mga nandito ay hindi ito masolusyonan, at sa ganung paraan ay mapapatakas niya sila. Kaya naman dahil dito ay nagbigay siya ng isang kondisyon sa kanila, at nang matapos na mapag-isipan nila, ay ang lahat ay sumang-ayon sa nais nito. Kaya naman nang makalipas ang 10 taon, ay sinabi nito sa kanilang demonic strategist na gaya nga ito ng inaasahan niya mula ng umpisa. Na iniisip nito paslangin silang lahat dito, ngunit sinagot naman siya nito na wag na silang magsinungaling pa dito. Dahil hindi naman talaga siya nito pinagkatiwalaan kahit kailanman. Kaya naman ay tinanong niya ang ating bida na kung hindi ba ito ang rason kung bakit nasa likudan niya ang mga basura na dapat ay matagal ng patay. Ito ay ang King of the Green Forest na si Menghok, ang Ice Moon Goddess na si Yun Yeren, ang Light Horse na si Han Wonhu, at ang Swordsman na si Muyung Han. Sabi nito na alam niya ang estadong pisikal ng mga ito kahit pa magawa nilang ma-recover ang kanilang mga martial arts, ay panandalian lamang ito. Kaya naman sabi nito na itigil na niya ang pagpapanggap at tanggapin na lang nito ang kanilang magiging kamatayan, dahil sa gagamitin nito ang lahat ng kanyang mga kakayahan na iiwanan nito. Sinang-ayunan naman ito ng ating bida at sinabi na gamitin niya ito ng maayos, dahil minsan ay kailangan niyang ibigay ang lahat upang hindi makaramdam na hindi nito kaya ang kanyang makakalaban. Sa isip nito na ano pa ba ang ipinagtataka nito, ang ibig sabihin lamang ay ang kanilang demonic cult strategist ay hindi ganun kalakas, kitang-kita sa mga tao na handa para sa lahat, ay sila ang unang magdudusa mula sa matinding chi deviation, dagdag pa nito na mukhang may hindi ito naiintindihan na kung ano, dahil hindi lamang 4 na martial art style ang nagawa nitong matutunan, dahil ang lahat ng natutunan niya dito ay 5. Matapos ay nagpalabas ito ng malakas na aura na pumulibot sa kanyang buong katawan, sa isip ng demonic strategist na hindi maaring mangyari ito, dahil ang pakiramdam na kanyang nararamdaman ay pamilyar, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung sa papaano niyang nagawa na matutunan ang heaven-defying divine arts, ang celestial art form na tanging ang mga founder lamang nila ang maaring makagamit. Mayabang naman na sinabi ng ating bida na hindi na ito magyayabang pa sa kanya at ipapakita na lang, sa isip nito ay kahit hindi pa ito lubusang kumpleto,
ay hanggat hindi pa lumalabas ang Blood Demon mula sa kanyang seclusion ay walang kahit na sino ang magagawang mapigilan siya, kaya naman ay agad na nitong sinabihan ang apat na master na susugod na sila, kaya naman ay agad din na nagutos ang Demon Cult Strategist na ubusin nilang lahat ang mga ito. Sa nangyari ay agad naman na nagpamalas ng lakas ang isang master, at sinabi na hindi niya hahayaan na kahit na isa sa kanila ay magawang makatakas sa kanya, kaya naman ay sinabi ng Demonic Cult Strategist na huwag nilang hahayaan na makaabante ang mga ito. Sabi naman ng isang master na ngayong araw, ay ang lahat ng lahi ng Demon Blood ay mabubura na sa mundo ng Mirim, kaya naman ay agad itong nagpakawala ng malakas na pag-atake na matagumpay naman na tumama sa ilang mga miyembro nito, ngunit matapos niyang magawa ay may isa na agad na nagtungo sa kanya upang pumaslang. Kaya naman sabi ng isang master na anong lakas ng loob nitong umatake sa isang master na nakatalikod, kaya naman ay sinabihan niya ito na ngayon ay pagbabayaran niya ang lahat ng kahihiyan na natanggap niya mula sa mga ito, kaya naman ay matapos na magbigay ng isang pag-atake ay agad naman na nagyelo ang papasugod na miyembro ng demonic cult. Sabi naman ng matandang master na sa tingin niya ay masyado pang maaga upang magbanhi sa kanilang paniningil dahil sa madami pa ang mga papasugod sa kanila, kaya naman ay agad nitong iniwas-iwas ang kanyang sandata, at matagumpay na nakapagbawas ng bilang ng mga papasugod sa kanila. Matapos ay agad naman na umabanti ang mga ito dahil sa kumukunti na ang bilang ng mga kalaban na nasa kanilang harapan, sa lugar naman ng Demonic Cult Strategist ay masuri nitong hinahanap ang kinaroroonan ng ating bida, nang bigla naman siya nitong inatake at tinanong na kung hinahanap ba siya nito. Matapos ay masaya naman itong inasar ang strategist na kung ang kanyang pagbati ba ay labis na masakit, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa may kung sino mula sa malayo ang natatanaw niyang papalapit. Kaya naman ang malinaw na niya itong nakita dahil sa bilis ng pagsugod nito, ay napasabi na lang siya na hindi maganda ang mga mangyayari dahil sa dumating na ang Blood Demon. Kaya naman, ng araw na din na iyon, ay silang lahat ay namatay. Sa kasalukuyang panahon sa labas ng isang tahanan, ay nilapitan siya ng isang bata at tinatanong na kung pinagmamasdan na naman ba nito ang kalawakan, matapos ay agad siya nitong itinayo dahil sa ang lahat ng mga bata ay nagtipon na sa academy at tinatanong kung kailan ito magtutungo doon, ngunit sinabi naman dito ng ating bida na mag-aral muna sila ng sila-sila muna at binigyan niya ito ng isang bola upang laruin muna nila. Sa galit naman ng bata ay sinabi nito na kung magpapatuloy pa siya sa kanyang ginagawa ay isusumbong na niya ito sa kanilang Grandmaster, kaya naman dahil dito ay wala nang nagawa pa ang ating bida kung hindi ang sumang-ayon at magtungo sa lugar. Halos ilang buwan na ang nakakalipas mula nang magising siya sa isang katawan ng isang martial arts master sa isang malayong nayon. Ang pangalan ng katawan na kanyang nagamit ay si Bexuryong, ipinanganak na may pambihirang kondisyon. Sabi ng karamihan na siya ay dumaan sa maraming sitwasyon ng buhay at ng kamatayan mula nang isilang ang katawan nito. Ang kanyang ina na nanghihina ay namatay matapos siyang maipanganak. Ang kanyang ama naman na si Bekmuhin ay sinubukan na may salba ang kanyang anak at nagtungo sa kung saan-saan upang humanap ng manggagamot upang mabigyan siya ng lahat ng uri ng mga panlunas ngunit hindi din ito gumana. Kaya naman kalaunan, para sa kanyang mahinang anak, ay nagtayo ito ng academy sa ibabang bahagi ng nayon kung saan ang hangin at ang tubig ay maganda. Ngunit para sa anak nito, ay nagsanay ito ng martial arts kada araw sa kabila ng hindi ito marunong sa pagkatuto, at sinasabi ng ilan na nagtanong na ito sa maraming paraan upang magawang malunasan ang kanyang kapansanan, kaya naman habang ginagawa ito, ay nagawa niyang matuto ng demonic arts at matapos na makakuha ng labis na lakas, ay nawalan ito ng malay. Ngunit sa totoo lamang ay namatay talaga ito, at alam niya ang sanhi ng kanyang sariling kamatayan. Matapos ng araw na iyon, ay siya ay nagising sa kanyang katawan at ilang buwan na din ang nakakalipas mula noon, at ayon sa kanyang mga nalaman ay ang Blood Demon Cult ay nagawang matalo ilang dekada na ang nakakalipas. Sa kanilang tahanan naman, ay tinatanong siya ng kanyang ama na kung may nais ba itong sabihin sa kanya. Agad naman itong nagsalita at sinabi na walang duda na kailangan ng isang individual na magtungo sa isang matinding pagsasanay upang magawang matuto ng martial arts, at sa ganung paraan ay ang pera, oras at ang determinasyon ay hindi masasayang, sa halip ay kailangan nilang magdala ng magagandang uri ng silk at iaalay nila sa mga ito.
Sa nangyari ay nagalit naman ang kanyang ama, sabi nito na pinwersa niya ang mga bata na wala pa sa edad na 10 na magsagawa ng labis na pagsasanay ng 1 oras at tinanong kung ang inaasahan ba nito ay pasalamatan pa siya, at saang lugar siya makakakita ng isang guro na pinupwersa ang isang bata para sa ganong klaseng pagsasanay. Sa isip naman ni Suryong na ginagawa naman niya ito noong nasa Demon Blood Cult pa siya, kaya naman ay napasabi na lang ito na ang mga bata sa panahon na ito ay mahihina. Ngunit tinanong naman siya ng kanyang ama na si Baek Moyeon na isang direktor ng kanilang academy na kung nakikinig ba ito sa kanya. Inulit naman nito ang kanyang sinabi na upang matuto ng martial arts ay kailangan ng isang individual ng dedikasyon upang patatagin ang mga buto at laman, dagdag pa ang matinding pagnanais na matuto, ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay may isang bata naman ang nagmamadaling magtungo sa kanila. Kaya naman ay napatanong si Baek Moyeon na kung anong nangyayari sa kanya, mangiyak-ngiyak naman itong sinabi na tulungan nito ang kanyang kapatid, maging ang ama nito ay sinabi din na tulungan niya ang anak nito. Nang makapasok ay agad na sinuri ito ni Baek Moyeon at tinanong na kung ano ang nangyari sa kanya, habang pinagmamasdan naman ng ating bida ang ginagawa ng kanyang ama, ay sa isip nito na isa itong pagkakapinsala mula sa martial arts. Matapos na masuri ay sinabi ni Baek Moyeon na ang mga buto nito ay nasira ngunit ang kanyang mga panloob na parte ay hindi masyadong naapektuhan at ang bagay na ito ay hindi niya ikakamatay. Kaya naman sabi nito na magsasagawa siya ng paunang lunas dito at hayaan na muna nilang magpahinga ito sa loob, at bukas ay agad nilang dalhin ito sa manggagamot upang masuri ng maayos. Makalipas ng ilang sandali matapos na makapagbigay ito ng paunang lunas, ay agad naman na nagpasalamat ang ama ng bata, agad naman na nagtanong ang kapatid nito na kung ang kanyang kapatid ba ay hindi mamamatay, agad naman siyang nilapitan nito at sinabi na wala na siyang dapat pa na ikabahala, dahil sa magiging mabuti na ang kalagayan nito kapag nakapagpahinga na ng maayos, ngunit bigla naman niyang tinanong kung sino ang may kagagawan nito sa kanyang kapatid. Sa isip naman ng ating bida na si Baek Suryong habang pinagmamasdan ang kanyang ama na may malakas na pressure na ipinapalabas nito sa kanyang katawan, sabi nito na napansin na niya ito dati kaya naman ay napapasabi siya na ang kanyang ama ay hindi normal na martial artist lamang. Nang bigla naman na nagsalita ang ama ng bata at sinabi nito na ayon sa kanyang anak ay nasaktan nito habang siya ay nakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan, sabi naman ni Baek Moyeon na hindi niya nais na saktan niya manggaling ito. Ngunit ang batang si Janhil ay mayroong pinakamalakas na kakayahan sa lahat ng ibang mga bata, at ang kung anong nakapinsala sa kanyang anak ay ang bagay na hindi niya naituro sa mga ito. Hindi naman makapagsalita sa sinabing ito ang ama ng bata, kaya naman ay agad na nagsalita ang isa nitong anak at sinabi na ang nangyari ay kasalanan ng mga tao sa Jin Academy. Sabi pa nito na sila ang unang sumugod sa kanyang kapatid at isinawalang bahala ang kanilang Baek Academy habang sinasabi na ang tanging itinuturo lamang dito ay mga mahihinang martial arts. Sabi naman dito ni Baek Moyeon na kung ito ay ang Jin Academy, ay hindi ba makikita ito sa Borderen Village? Sabi pa nito na base sa kanyang narinig ay ang Jin Academy ay tinutulungan ng Namgang Clan. Sa isip naman ng ating bida na kahit na tinutulungan ito ng Namgang Clan ay bakit naman sila magtatayo ng isang academy sa isang malayong tagong lugar, at mukhang may kakaiba sa mga nangyayari. Nagtanong naman si Baek Moyeon na kung ang mga disciple ba ng Jin Academy ang umatake sa kanyang kapatid na si Janhil, ngunit sinabi naman ng bata na tanging isa lamang sa mga ito ang may gawa nun sa kanyang kapatid. Dagdag pa nito na kahit isa lamang ay alam ng batang si Yang Sam ang lahat ng kanilang mga martial arts. Nang napalingon naman ang ating bida sa napinsalang bata, ngunit bigla naman siyang may napansin, sa isip nito na ang batang iyon ay gumamit ng isang nakamamatay na teknik, at labis siyang nagtataka para sa bagay na iyon. Nang bigla naman na napasigaw ang bata at sinabi na kailangan nilang magtungo sa Jin Academy at pagbayarin si Yang Sam sa ginawa nito sa kanyang kapatid. Sa nangyari ay sinang-ayunan naman ito ni Baek Moyeon at sinabi na papanagutin niya ito para sa kanyang kapatid, matapos ay sinabi nito sa bata na aalis na sila upang makipagkita sa direktor ng Jin Academy, nang bigla naman na sinabi ng ama ng bata na ang mga bagay na ganito ay normal lamang na nangyayari sa mga away ng mga bata kaya naman ay ayos na siya sa pagkakaalam na ang kanyang anak ay nasa maayos ng kalagayan.
Sabi naman dito ni Baek Moyan na hindi nito kailangan na mag-alala dahil sa pag-uusapan lamang nila ang patungkol sa inasal ng estudyante ng Jin Academy. Sa pakiramdam naman ng ating bida na si Baek Suryong, na sa tingin nito na hindi ito matatapos sa simpleng pagbabawal lamang. Makalipas naman ng ilang sandali ay agad na nagtungo ang dalawa sa lugar, kaya naman ay agad na tinanong ni Baek Moyan na kung ano ang patungkol sa naganap na kaguluhan na kinasangkutan ng isa nilang estudyante, at sila ay nagmula sa Baek Academy. Sa isip naman ng ating bida ay ang lalaking nasa kanilang harapan ay mukhang isang bandido sa kabundukan, kaya naman ay napapatanong siya na kung may kaugnayan ba talaga ang mga ito sa Namgang Clan, at kaduda-duda para sa kanya base sa mga hakbang nito at mukhang isa itong second-rate martial artist. Sabi pa ng kanyang ama na noong nakaraang gabi ay isa sa kanyang disciple sa Baek Academy ay malubhang napinsala matapos na makipag-away sa kanilang disciple sa academy na ito, bastos naman siyang sinagot nito na kung ano naman para sa kanya ang patungkol doon, dagdag pa niya na bakit ito sensitibo mula sa away ng mga bata. Sabi naman ng ama ng ating bida na ang pinsala na natamo ng bata ay malubha upang matawag na isa lamang away ng mga bata ang naganap. Ngunit napangiti naman ang kausap nito sa sinabi niyang iyon, at sinabi na ang mga lalaki ay natututo sa pamamagitan ng pagkaranas ng pinsala at pagkatalo, kaya naman ay tinanong niya si Baek Moyan na kung nais niyang i-trato ang kanyang estudyante bilang isang babae, ngunit sinagot niya naman ito na hindi niya tinuturuan ang kanyang mga disciple na maging mapanakit sa iba. Nang bigla naman na natigilan ang kausap nito nang sabihan siya ni Baek Moyan na mukhang sa ganung paraan niya tinuturuan ang kanilang mga disciple sa Jin Academy, kaya naman ay tinawag nito si Yamsang, ang disciple na gumawa ng bagay na iyon sa kanyang estudyante, at sinabi na hindi ba nito alam na halos mapaslang na niya ang kaibigan nito noong nakaraang gabi. Sumagot naman ang bata at sinabi na ang naganap sa pagitan nilang dalawa ay isang patas na laban lamang. Nang bigla naman na nagsalita ang lalaki at tinanong si Baek Moyan na kung anong ginagawa nito sa kanyang mga disciple, dahil kung sa tingin niya ay hindi naging patas ang laban, ay kailangan nitong turuan ang kanyang mga disciple sa Baek Academy na mas maging malakas, kaya naman ay tinanong niya ito na kung anong lakas ng loob niya na magpunta sa academy ng iba at gumawa ng kaguluhan dahil lamang sa nasaktan ng isang bata. Sabi pa nito na mukhang ang kanilang tinuturo ay hindi maganda pagdating sa martial arts, kaya naman ay walang duda na ang kanilang disciple ay hindi magawang manalo laban sa kanila. Sa nangyari ay napahintong naman ang dalawa, nang biglang nag-ingay ang buong paligid at mukhang nais ng mga ito na magkaroon ng isang labanan sa pagitan nilang dalawa at ng kausap nila. Sabi naman ng ating bida na mukhang isang patibong ito. Dahil nakaplano na mangyari ito kaya naman ay inutusan niya na atakihin ni Yang Sam si Janhil. Kaya naman sa isip nito na kung sakaling umatras ang kanyang ama, ay ang mga usap-usapan patungkol dito ay kakalat dahil sa pagiging duwag nito at ang mga estudyante sa kanilang Baek Academy ay mag-aalisan na, dagdag pa niya na mukhang nasasabik silang makita na lumaban ito, ngunit kahit pa siya ang lumaban ay magmumuka lamang na nais niyang maghiganti para lamang sa usaping patungkol sa pag-aaway ng mga bata, at walang magandang may dudulot ang lahat kahit anong desisyon pa ang kanilang gawin. Sa nangyayari ay masaya naman silang pinagmamasdan nito, nang bigla naman na kung sino ang nagsalita sa di kalayuan, matapos ay agad naman siyang binati ng lahat bilang siya na isang elder. Nang makalapit ay sinabi nito na ang kanilang kausap ay si Master Namgang Ok, isang guro sa Chien-Mo Academy, na hindi nalalayong kamag-anak ng sikat na si Chang Son Sword, King Namgang Jaehak, at ang ibig sabihin lamang nito na siya ay may dugo ng tanyag na Namgang Clan. Sa isip naman ng ating bida na si Baek Suryong na itataya niya ang kanyang mga braso, na ang isang ito ay hindi tunay na mula sa Namgang Clan, subalit sabi nito na gaya nga ito ng kanyang inaasahan, at ang problema dito ay ang paniniwala ng mga nakapaligid sa kasinungalingang ito, kaya naman ay kailangan na niyang makialam. Matapos ay masaya naman na pinuri ito ng ating bida at sinabi na labis na nakakahanga ito. Kaya naman ay tinanong siya ng ating bida na kung ito ang kaso, ay ang martial arts ba na kanyang itinuturo sa kanyang mga disciple ay kaparehas ng kung ano ang itinuturo sa Namgang Clan. Masaya naman na sinang-ayunan ito nang nagpapanggap na si Namgang Ok, at sinabi na hindi ito ang eksaktong main technique, ngunit kung tatanungin ito at sasabihin kung anong sangay ito na ayon sa pamilya, ay kaparehas lamang din iyon.
Masaya naman na sinabi ng ating bida na kung ganun ay nakakasigurado siya na napakahusay nito dahil doon, dahil sa nagawa nitong mapalakas ang kakayahan ni Yang Sam kahit na sa maikling panahon lamang. Masaya naman na sinabi nito na mukhang may maganda itong pagmamasid sa mga bagay-bagay, kaya naman ay inalok nito ang ating bida na kung nais niya ay tuturuan din siya nito. Ngunit hindi naman siya sinagot ni Baek-sur, yung bagkus ay malakas nitong sinabi na gaya nga ito ng kanyang inaasahan sa isang Namgang clan, dahil sinong mag-aakala na ang academy na gaya nito ay magpupunta sa kanilang nayon. Agad naman siyang pinapahinto ng kanyang ama dahil sa kanyang mga ginagawa, ngunit binigyan lamang siya ng ating bida ng isang nakakalokong pagsenyas. Matapos ay sinabi nito na totoong hindi niya naisip na ang martial arts ng Namgang clan ay mayroong teknik na nagtataglay ng malakas na killing intent, at ang inakala niya ay sila ay mula sa isang evil sect martial artist dahil sa ang kanilang killing aura ay napakalakas. Dahil sa sinabing ito naman ni Baek-sur ay bigla na lang na natigilan ang dalawa, maging ang kanyang ama ay nagtataka dahil sa mga sinasabi nito. At maging ang mga nakapaligid ay hindi din makapaniwala dahil sa ang mga ito ay inaakusahan ng ating bida na mula sa evil sect martial artist, kaya naman dahil dito ay masayang napapasabi ang ating bida na nagiging maganda na ang nangyayari dahil sa ang sitwasyon ay nagbabago na. Sabi naman ng ating bida na kung alam ba nila kung sa papaano niya nasabi ang lahat ng ito ay dahil sa kung gaano kawalang kwenta ang mga kakayahan, ay ganun din ito kadaling matutunan. Sa nangyari ay nagalit naman ito sa ating bida at tinatanong kung anong sinasabi nito sa kanila at mukhang sinasabi lamang nito ang mga nais niyang sabihin sa kanila. Ngunit tinanong naman siya ni Baek-sur na kung ano naman itong ekspresyon na kanyang ipinapakita, dahil mukhang sa tingin niya ay parang gusto na nitong umalis sa kanilang kinaroroonan at magtungo na sa likod. Nang bigla naman itong natigilan, dahil sa tinawag siya ng kanyang ama gamit ang isang sound telepathy, at tinatanong siya nito na kung totoo ba na ang kanilang itinuturo ay ang martial arts ng evil sect, at kung sigurado ba siya sa kanyang ibinibintang sa mga ito, sinagot naman siya ng ating bida na aayusin niya ang lahat dito kaya naman ay kailangan lamang niyang maging alerto at manatili. Matapos ay malakas nitong sinabi na dahil sa hindi pa sila sigurado sa kanyang mga paratang ay sinabi niya sa dalawa na kung maari ba niyang tiyakin ito sa kanila. Kaya naman ay tinanong nito ang lahat kung magandang ideya ba ang kanyang sasabihin, at dahil sa ang kahanga-hangang si Namgang Ok ng Namgang clan ay nagbukas ng isang academy sa lugar na ito, ay hindi ba maganda na ipatawag nila ang Namgang clan at hilingin sa mga ito na magpadala ng kanilang mga magagandang pagpapala, dagdag pa ng ating bida na mas maganda kung magagawa nitong mapatunayan na ang natutunan ni Yang Sam ay hindi ang martial arts ng evil sect. Sa nangyari ay galit naman na pinatatahimik ito ni Namgang Ok, at tinanong na kung may huling hiling ba ito sa kanyang magiging kamatayan ngayon, nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa naririnig niya ang mga pagdududa sa kanilang paligid. Kaya naman ay agad na nagsalita ang kasama nitong matanda at sinabi sa ating bida na kung makakaya ba nitong panindigan ang kung ano ang mga sinasabi nito patungkol sa kanila. Sa isip naman ni Baek-sur nagaya nga ng kanyang inaasahan ay ito ang tunay na pinuno ng mga ito, kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung ano ang ibig nitong sabihin sa pag-ako ng responsibilidad sa mga sinabi niya. Sabi ng matanda na hindi sila nagtuturo ng evil sect martial arts sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng pamilyang Namgang. Kaya naman kung ang ibibintang niya ay gaya nito ng walang kahit na anumang ebidensya, ay hindi nito magugustuhan ang sunod na mangyayari sa kanya. Dagdag na tanong pa nito na kung alam ba ng ating bida kung gaano kadelikado ang kanyang ginagawa ngayon, dahil ang pagsasabi nito ng pagsasagawa ng evil sect martial arts ay hindi hahayaan ng mga taga-Namgang clan na dumihan nito ang kanilang pangalan at reputasyon ng dahil lamang sa kanyang pagbibintang. Kaya naman sinabi nito sa ama ng ating bida na si Baek Muheon na mukhang ang emosyon ng parehas nilang panig ay hindi na nagiging maganda ang kinahihinatnan, at dahil sa nakagawa sila ng pinsala sa kanilang walang habas na mga pananalita, ay bakit hindi na lang nila hayaan ito at kalimutan na lang ang kung ano ang nangyari ngayon araw, at pag-usapan na lang ito sa ibang mga araw. Sa isip naman ng ating bida ay masaya itong napapasabi na nagturo na siya ng evil sect martial arts sa loob ng 10 taon, kaya naman ay hindi siya magagawang maloko ng mga ito.
dahil dito ay sinabi nito sa matanda na kung anong lakas ng loob nilang taga-Evil Sect martial art na gumawa ng mga kalokohan sa lugar na ito. Sabi pa nito na kung sa tingin ba nila ay magagawa nilang takutin siya sa pamamagitan ng ganitong mga pananakot, ay nagkakamali sila. Sa nangyari ay nakaramdam naman ng matinding pagkainis ang matanda, kaya naman sinabi ng ating bida na base sa kanyang mga reaksyon ay nagagalit na ito, kaya naman ay mas naging sigurado na siya sa kanyang mga sinasabi, kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung saang grupo ito nabibilang, at base sa kung ano ang nakikita niya sa mga ito ay sinusubukan nilang idomina ang lugar na ito sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang academy sa village. Sa mga sinabi ng ating bida ay hindi naman na nakapagtimpi ang matanda, kaya naman ay unti-unting may lumalabas na maitim na aura sa buo nitong katawan, at matapos na tumawa ng nakakaloko, ay nagpalabas ito ng isang malakas na enerhiya. Habang pinagmamasdan naman siya ni Baek Suryong ay masaya itong napapasabi na sa wakas ay inilantad na din nito ang kanyang tunay na pagkatao, nang bigla naman na natigilan ang ating bida sa nakikita nito. Kaya naman ay tinanong niya ang matanda na kung naging isang first-class martial artist na ba siya, ngunit hindi naman sumagot ang matanda, bagkus ay ipinagpatuloy lamang nito ang kanyang ginagawa, na di din nagtagal ay bigla na lang itong naging isang matipuno at bamata. Nang matapos ay sinabi nito sa ating bida na kinikilala nito ang talas ng kanyang pakiramdam, kaya naman ngayon ay titignan nila kung hanggang saan ang makakaya nito. Sa di kalayuan naman ay nababahala ang mga nakapaligid kaya naman ay sinabi ng isa na ang atmosfera ng paligid ay mukhang nag-iiba na at mukhang kailangan na nilang umalis sa lugar na ito. Agad naman silang napansin ng nagpapanggap na matanda, kaya naman ay matapos nitong magbigay ng malakas na pag-atake sa lupa, ay sinabihan niya ang lahat na kung sino man ang magtatangka na tumakas ay mamamatay sa lugar na ito. Nang bigla naman na may mga tauhan nito ang pumulibot sa lugar upang harangan ang lahat ng mga tao na nandoon, sa nakikitang ito naman ng ating bida, ay tinanong niya ang nagpapanggap na kung talaga ba napapaslangan niya ang mga ito dito. Masaya naman siyang sumagot at sinabi na hindi niya masasabi na hindi niya kayang magawa ito, dahil dito ay bigla naman na napatanong ang ating bida na kung seryoso ba talaga ito, dahil sa wala namang kinalaman ang mga taong ito dito. Nang bigla naman siyang tinawag ng kanyang ama, sabi nito na mukhang ang respeto na dapat niyang ipakita sa mga ito ay natapos na, kaya naman ay agad nitong sinabi na huwag itong aalis sa kanyang likudan dahil sa siya na ang bahala mula ngayon. Sabi pa nito na ang kanyang ambisyon ay totoong maganda, ngunit imposible na para sa kanya ang kaharipan ang mga ito. Nang bigla naman na sumugod ang isa nitong kasama at sinabi na hindi dapat ito kung saan-saan tumitingin kung nais nitong makipaglaban, sa nangyari ay agad naman na napadepensa dito ang ama ng ating bida. Ngunit agad naman siyang itinulak ng lalaki upang magawang mapa-atras nito, matapos ay muli itong sumugod at sinabi nito na silang dalawa ang maglalaban. Kaya naman ang nagawa niyang mapadepensang muli, ay agad nitong sinabihan ang ating bida na kailangan na niyang umalis, dahil sa ang natitira ay ang kung sino na hindi niya magagawang malabanan. Sa isip naman nito ay napapasabi siya na hindi niya maaring ipakita dito ang kanyang tunay na kakayahan, kaya naman ay tatapusin na niya ang kalaban nito ng mabilisan lamang. Nang bigla naman siyang nagulat dahil sa tinawag siya ng nagpapanggap na matanda at sinabihan ito na ngayon ay makikita nila kung hanggang saan ba siya tatagal. Matapos ay bigla na itong sumugod kay Baek Suryong at agad na nagtungo sa kanyang likudan, mabilis naman niyang naramdaman ito. Kaya naman ay agad din siyang nakaiwas mula sa mapaminsalang atake nito. Matapos ay nagpatuloy pa siya sa ginagawa nitong pag-atake sa ating bida, na matagumpay naman niyang naiiwasan, habang tumatagal naman ay may napansin dito si Baek Suryong, dahil sa ang mga paggalaw nito ay unti-unti nang bumabagal. Sa isip nito na dahil sa harap-harapan siyang minamaliit ng isang ito ay gusto niyang magpasalamat sa kanya, nang bigla naman na sinabihan siya nito na wala siyang dapat na ikatakot, dahil sa papaslangan naman niya ito matapos niyang dahan-dahan na magsaya. Nang bigla naman na nakakita ng pagkakataon ang ating bida, dahil sa bumabagal na ito sa kanyang mga paggalaw, kaya naman dahil dito ay agad niyang binigyan ng isang malakas na sipa ito sa kanyang katawan, upang magawang mapatalsik ang kanyang katapat. Sa nangyari ay naiinis naman ito kay Baek Suryong,
Kaya naman ay sinabihan niya ito na hindi na muli siyang magbababa ng kanyang depensa sa kanya. Nang bigla naman siyang nakakita ng mga barya na paparating sa kanya, kaya naman ay agad nitong inangat ang kanyang mga braso upang salagin ang lahat ng ito. Bigla na lang siyang nagulat dahil sa nasa likudan na nito ang ating bida at sinasabihan siya na hindi ba nito alam, na ang katawan na ito ay hindi lang unang beses na nagawang makaligtas kahit na wala siyang internal energy. Sa nangyari ay nagtataka naman ito habang paulit-ulit na inaatake si Suryong. Nang nagawa naman niyang magtungo sa likudan nito ay naiinis siya dahil sa hindi nito inasahan na ang katawan nito ay talagang matatag kahit pagaano pa kalakas ang gawin niyang pag-atake dito. At sa ganitong taglay niyang lakas ay ang tangi lamang niyang magagawa ay ang maparalisa ang braso nito sa maikling panahon, ngunit sabi niya na magagawa niyang manalo dito kapag nakakuha siya ng magandang pagkakataon, kaya naman ay malakas niyang inatake ito mula sa likudan ng mapagpanggap, na sinundan niya pa ng mabilis na pagpunta sa harapan nito, upang kuhanin ang kanyang ulo at tuhudan ng malakas, na matagumpay naman na tumama sa kanyang muka. Matapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na isang kahihiyan ang tapusin lamang siya nito sa isang pag-atake, kaya naman ay muli niyang tinuhad ang muka nito, na muling matagumpay na tumama sa kanyang muka. Matapos naman na makatikim ito ng dalawang dikit na pag-atake ay agad niyang sinubukan na kuhanin ang ating bida ngunit madali naman siyang nakaiwas sa kanya, ngunit sabi nito na hindi pa siya doon matatapos, kaya naman ay agad nitong muli siyang inatake sa kanyang mga vital chi points, at nang matapos ay mayabang nitong sinabi na ngayon ay tapos na siya. Nang nabigla naman ito nang mabilis siyang inatake ng kanyang kalaban, upang magdesisyon siya na lumayo sa kinatatayuan nito. Sa isip nito ay naiinis siya dahil ngayon ay nag-umpisa na siyang protektahan ang kanyang mga bukas na depensa gamit ng kanyang internal energy. Galit naman na napapasabi ang kalaban nito at nais siyang paslangin ngayon na mismo. Ngunit sa isip naman ni Baek Suryong na tapos na siyang selyohan ang kanyang mga meridian, kaya naman ay tatapusin na niya ito sa isang pag-atake lamang, nang bigla naman siyang nagulat dahil sa mabilis na sinugod siya ng lalaki. Kaya naman ay mabilis siyang umiwas sa bawat pag-atake na ginagawa nito sa kanya, kaya naman nang magawa niyang makakuha ng pagkakataon ay mabilis niyang inatake ito, upang magawa siyang mapahinto. Sa isip naman ng ating bida na nakatanggap siya ng mga panlalait mula sa iilang mga disciple na kanyang tinuruan, kahit pa maging ang kanyang mga kapwa-guro, at ito ay dahil lamang sa wala siyang kakayahan na gumamit ng kanyang internal energy. Sabi pa nito na ano naman para sa kanya kung nakakagamit sila ng ilang mga teknik na ginagamitan ng internal energy, at tingin ba ng mga ito na mas mataas na sila sa kanya dahil lamang sa normal ang mga ito, ay nagkakamali sila. Matapos ay binigyan naman niya ng malakas na pag-atake ang kanyang katapat, ay sinabihan niya ito na kung hanggang dito na lang ba ang kanyang mga kakayahan, matapos ay agad itong nagtungo sa likudan ng lalaki at naghanda ng pag-atake. Sabi nito na ngayon ay dito na niya ito tatapusin, kaya naman nang matagumpay na tumama ang kanyang atake, ay agad naman na napaluhod ito sa kanyang harapan, at dahan-dahan na bumagsak. Sa isip naman nito ay naiinis siya dahil sa labis niyang nagamit ang lakas ng katawan na kanyang ginagamit ngayon, at kung kaya niya lamang maayos ang kakulangan nito ay gagawin niya. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa muli niyang naramdaman ang lalaki sa kanyang likudan, at nang sumugod ito ay galit na galit niyang sinabi kay Baek Suryong napapaslangan na niya ito, sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na hindi na niya pa maiiwasan ang atake nito. Nang mabilis naman na nagtungo sa kanya ang ama nito at mabilis na inalis ang isa niyang braso, matapos ay tinanong niya si Baek Suryong na kung ayos lamang ba siya at kung hindi ba siya nasaktan, na masaya naman niyang sinabi na maayos lamang siya. Sa isip nito na gaya nga ng kanyang inaasahan ay ang ama ng katawan na kanyang ginagamit ay isang proper first-class warrior, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman siya namumuhay ng itinatago ang kanyang mga kakayahan. Matapos ay sinabi niya dito na mukhang tapos na ang lahat dito, at bukod pa doon ay nakakuha din sila ng kanilang mga pag-amin kasama ng maraming mga testigo na nasa paligid. At kung ibibigay nila ang mga ito sa Merm Alliance ay sila na ang tatapos ng trabaho dito,
hindi naman na nakasagot ito dahil sa bigla na lang na sinugod sila ng mga taong nasa paligid dahil sa labis na kasiyahan at pinupuri ang dalawa at maging ang kanilang Beck Academy. Matapos ay tinawag naman siya ng kanyang ama, at sinabihan na sa tingin niya ay marami silang dapat na pag-usapan sa kanilang pag-uwi, nang bigla naman na may nangyari sa kanya, kaya naman ay napasabi na lang ito sa kanyang isipan na talagang napakahina ng katawan na kanyang napasukan at sa tingin niya ay kailangan na muna niyang magpahinga. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ilang araw din ang nakalipas matapos ng insidente sa Gene Academy. Sa lugar naman ng ating bida ay muli niyang sinasanay ang mga bata na kanyang tinuturuan. Ngunit nagrereklamo naman ang isa sa mga ito at sinasabi na nais na niyang umuwi dahil sa hindi na niya kinakaya ito. Nang bigla naman na nagsalita ang isa nitong kasama at sinabi na sa tingin niya na ang kanilang master ay tulog na kaya naman ay maaari silang tumakas dito. Ngunit nagsalita naman ang ating bida at sinabihan sila na naririnig niya ang mga pag-uusap ng mga ito. Sa isip nito na alam niya ang 5 strongest technique sa MRM, at wala siyang plano na ituro ito sa kanila, at kung sakali man na mayroong pagkakataon, ay maaari siyang maghanap ng kanyang mga tagapagmana, at ipasa ang mga iyon depende sa kanilang mga nais na matutunan, ngunit sabi nito na maganda kung sakali mayroon talagang mga tao ang nararapat sa mga teknik na iyon, ngunit kung wala ay hindi na mahalaga pa ito. Sabi nito na hindi niya sinasaktan ang mga ito o ginugutom dahil lamang sa hindi nila magawa ang matuto ng martial arts, dahil sa hindi niya nais na hindi na lamang pansinin sa lugar o di kaya ay alisin siya sa kanyang posisyon dahil sa hindi nito ginagawa ang kanyang trabaho, at dahil sa ito ay isang nayon sa malayo ay hindi niya naaamoy dito ang matinding amoy ng dugo, at mayroon din ditong malinis na tubig at sariwang hangin, kaya naman ay nais niya pa na mamalagi dito. Nang bigla naman na dumating ang ama nito at sinabihan ang lahat na ang kanilang pagsasanay ngayong araw ay tatapusin na muna niya, kaya naman dahil dito ay napatanong ang ating bida na kung mayroon bang nangyayari upang gawin niya ang bagay na iyon, sumagot naman ito at sinabi na ito ay dahil sa may kung sino sa MRM Alliance ang biglaan na lang na dumating. Matapos ang ilang sandali ay agad naman na pumasok ang mga ito at agad na nagpakilala, at sinabi ng isa na siya ay si Go Juyol na mula sa MRM Alliance Gangso Branch, Investigation Group 2nd Team. Sa nangyari ay agad naman na binati ito ng kanyang ama. Nang may napansin naman ito sa mga paanang dumating, kaya naman ay napatanong siya na kung ito ba ay isang master ng light o di kaya ng foot techniques dahil sa may nararamdaman itong malakas na aura na bumabalot sa mga paa nito. Matapos ay nagpakilala ang ama nito at sinabi na siya ay si Beck Muhien at siya ang direktor ng Beck Academy, ngunit sa kasamaang palad ay ang kanyang martial arts ay hindi sapat upang maipagmalaki, na agad naman na sinundan ng ating bida at sinabi na siya ay ang anak ng kanilang direktor at gaya ng kanyang ama ay ang kanyang martial arts ay hindi din gaanong malakas upang maipagmalaki. Sa nangyari ay natuwa naman ang kanilang bisita dahil sa pagkamakumbaba ng mga ito. Ngunit sabi niya na kung hindi ba sila ang nakagawa na matukoy at matalo ang ilang mga miyembro ng evil sect, kaya naman ay ang ibig sabihin lamang nito ay mas malakas sila sa kanila, na agad naman na sinagot ng ama ng ating bida at sinabi na hindi niya alam kung papaanong sasagot sa kanyang mga papuri ngunit sa tingin niya ay naging maswerte lamang sila. Nang bigla naman siyang tinanong ng kanilang bisita na kung nagkita na ba sila noon, sa nangyari ay nabigla naman ang ama ng ating bida sa tanong nito. Kaya naman ay sinabi na lang niya na hindi siya matandain sa kanyang mga nakakasalamuha, at hindi niya masigurado ang bagay na iyon. Matapos ay lumapit naman ito dito, at humingi ng maiinom dahil sa malayo pa ang kanilang mga nilakbay patungo sa kanilang lugar, na agad naman na sinang-ayunan nito, at sinabi na maari siyang mapainom nito ng kanilang tsaa. Sabi nito na dahil sa kailangan na din nilang umalis matapos na ipaliwanag ang ibang mga bagay, ay agad nitong inutusan ang kanyang mga kasamahan na magtungo sa kanilang basement at kuhanin ang mga kriminal, matapos na sumang-ayon ng kanyang mga kasamahan ay mabilis naman na kumilos ang mga ito. Matapos ng ilang sandali ay sinabi nito sa dalawa na ang mga sasabihin niya sa mga ito ay hindi naman isang sekreto na hindi nila maaring isabi sa labas. Ngunit ang dalawa na kanilang nakalaban ay maaring mga tauhan ng blood cult.
Sa nangyari ay nagulat naman dito ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na kung bakit naman biglaang napunta ang usapan sa blood cult na kung saan siya nanggaling sa kanyang tunay na katawan. Ngunit sabi naman ng ama ng ating bida na kung hindi ba ay ang blood cult ay ilang dekada nang naglaho. Sabi naman ng kanilang bisita na tama siya, dahil sa ang mga ito ay nabuwag na ilang dekada na ang nakakalipas dahil sa hindi malamang digmaan sa kanilang mga matataas na opisyal. Sabi pa nito na ang kanilang alliance leader ay hindi pinalagpas ang pagkakataon na iyon at nagawang matalo ang blood cult sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanila. Sa isip naman ng ating bida habang nakikinig ay may kaunti itong alam patungkol sa pagbagsak ng blood cult, ngunit mula sa kanilang pag-uusap ay maari siyang makakuha ng mga impormasyon sa kung ano ang mga sumunod na nangyari matapos niyang mamatay. Kaya naman ay kung ang sinasabi nito na sanhi ay isang labanan sa mga matataas ng blood cult, ay sigurado siya na nangyari ito matapos na mamatay ang apat na absolute master. Sabi ng kanilang bisita na kamakailan ay nadiskubre nila ang mga pagkilos ng mga ito mula sa mga pinaghihinalaan nila na mga tagasunod ng blood cult. Sa nangyari ay napatanong naman ang ama ng ating bida na kung ang ibig sabihin lamang ba nito ay maaring muling nabuhay ang blood cult. Sabi naman nito na hindi pa siya nakakasigurado para sa bagay na iyon, ngunit malaki ang posibilidad na mangyari nga ito. Matapos ay tinanong niya ang dalawa na kung may iba pa ba silang nalalaman maliban sa kung ano ang sinabi sa kanila ng dalawang kanilang nagawang mapabagsak. Sabi naman ng ama nito na hindi niya alam ang iba pa sa tinatanong nito dahil matapos nilang maikulong ang dalawa sa kanilang basement ay hindi na niya nagawang makausap pa ang mga ito. Na sinigandahan naman ng ating bida at sinabi na maging siya ay ganun din. Kaya naman dahil dito ay agad naman nang tumayo ito at sinabi na ang Murem Alliance ay minamanmanin ang mga pagkilos ng evil sect kamakailan, kaya naman ay kung sakaling may mangyari na kagaya nito ay agad nilang ipagbigay alam, bukod pa doon ay mayroong pabuya silang matatanggap mula sa Murem Alliance dahil sa insidenteng ito. Agad naman na tinanggihan ito ng ama ng ating bida at sinabi na hindi nila ginawa ang bagay na iyon para sa mga pabuya. Ngunit sa isip naman ni Beck Suryong na base sa nakita nito mula sa kung paano sila obserbahan nito, ay mukha lamang siyang nakarelax, ngunit hindi nito ibinababa ang kanyang depensa, dahil ang kanyang kamay ay nakaposisyon kung saan ay maari siyang bumunot ng kanyang sandata anumang oras, at ang kanyang mga paa ay laging nakahanda upang gumamit ng anumang klase ng foot techniques. Kaya naman ay dahil dito ay napapatanong siya na kung bakit naman sila pinaghihinalaan nito, dahil ba sa ang hindi kilalang academy na nakatayo sa malayong lugar ay nagawang mahuli ang mga master na mula sa evil sect, o di kaya ay dahil sa nagawa nilang madiskubre na ang mga ito ay nagtuturo ng evil sect technique sa kanilang mga tagasunod. Ngunit sabi nito na mukhang hindi ang mga iyon ang rason, dahil sa ang isang ito ay kainahinala ang kanyang mga ginagawa sa harapan nito, nang bigla naman na nagulat ang kanyang ama nang muling bumalik ang kanilang bisita. Sabi nito na matapos na marinig ang boses ni Beck Moyon ay mas nakakaramdam siya na pamilyar talaga ito sa kanya. Sumagot naman ito at sinabi na dahil siguro sa ang kanyang boses ay pangkaraniwan lamang kagaya ng lahat, ngunit nagbigay naman ito ng isang hindi magandang titig sa ama nito. Kaya naman dahil dito ay napasabi ang ating bida na ang mga titig nito ay may pananakot na nakakaramdam siya ng hirap sa paghinga, at matagal-tagal na din mula nang makaramdam siya ng ganitong klase ng pagkakaba. Sabi ng kanilang bisita na sigurado siya na nakikilala niya ang mukha nito at nakasama na sa kung saan, nang bigla naman siyang natigilan at sinabi na ngayon ay naalala na niya. Napayuko naman dito ang kanyang ama at napasabi na ngayon ay sa tingin niya na nahuli na siya nito. Sa isip naman ng ating bida ay nagtataka ito sa mga nangyayari, kaya naman dahil dito ay mabilis na nagtungo ito sa harapan ng kanyang ama at napasabi na tama siya nang naiisip dahil sa pamilyar talaga ito sa kanya. Sa nangyari ay napatigil naman si Beck Suryong at napasabi na sa labis na bilis nito ay huli na para pahintuan siya. Ngunit nang hawakan naman nito ang kanyang ama, ay sinabi nito na napapaisip siya kung sino ang kanyang kaharap. Kaya naman ay tinanong niya ito na kung siya ba ang kilala sa tawag na Master Pogi, na agad naman na sinang-ayunan nito. Sa nangyari ay hindi naman makapaniwala si Beck Suryong sa bansag na itinawag nito dito. Matapos ay agad na binati ng kanilang bisita ang kanyang ama dahil sa matagal din itong hindi nagpakita sa kanya.
Siya na kanyang matalik na kaibigan, sabi naman dito ni Bekmoyan na halos 30 taon na din ang nakalipas at hindi nito naisip na magiging isa siyang Alliance Investigation Team Leader. Sabi pa nito na umalis siya sa kanilang school na parang naglayas at hindi na nagawang magkaroon ng ugnayan sa kanya sa mahabang panahon, at ang umakto na parang hindi siya kilala nito ay labis niyang ikinahihiya. Dahil dito ay agad naman na inutusan nito ang ating bida na ikuha sila nito ng mga maiinom, na agad naman niyang sinunod. Matapos ay sinabi ng kanyang ama na ang taong ito ay para na niyang kapatid noong nagsasanay pa lamang siya. Sabi pa nito na kung sino man ang hindi nakakakilala sa kanya bilang Master Pogi sa kanilang school ay mapagkakamalan na espiya. Sabi naman ni Bekmoyan na hindi na bagay sa kanya ang bansag na iyon dahil siya ay nasa edad 50 na. Matapos ay ang mga kwento sa buhay nila sa school na nangyari 20 taon na ang nakakalipas ay nagumpisa na nilang maikwento. Sa isip naman ng ating bida habang nakikinig sa mga ito, ay nagtataka siya sa sinabi nitong 5 great academies. Dahil tanging ang Celestial Martial Academy lamang ang mayroon sila noong siya ay nabubuhay pa, at mukhang madami nang nagbago mula nang siya ay namatay. Matapos ay tinanong naman siya ng kanilang bisita na kung alam ba nito kung ilang babae ang napaibig ng kanyang ama noong sila ay nag-aaral pa lamang, nahiya naman sa tanong na ito ang kanyang ama. Kaya naman ay sinabi na lang nito sa ating bida na gwapo pa din ang ama nito. Ngunit kung iisipin ay gaano nga ba ito talaga kagwapo upang makakuha ng bansag bilang ang Master Pogi, sa isip naman ni Bek Suryong na talagang nakakahiya ang ganitong titulo kung ikaw ay nasa edad ng 50. Nang bigla naman na dumating ang mga kasamahan nito at sinabi sa kanya na nagawa na ng mga ito na mailipat ang mga miyembro ng Evil Sect, ngunit sabi nito na mayroon pa siyang gagawin sa lugar na ito at iimbestigahan. Kaya naman sinabi nito na bukas pa siya babalik at sila na ang bahala na magsabi sa kanilang pagbalik, matapos na sumang-ayon ng mga ito ay agad na din silang umalis. Matapos ay nagtanong naman ito na kung ang kanilang academy ba ay kumikita dahil base sa kanyang napapansin ay nasa hindi ito magandang kondisyon, sabi naman ng ama ng ating bida na si Bekmoyan na sapat lamang sa kanilang dalawa ito upang makakain at mabuhay. Sabi naman ng kanilang bisita na hindi nito kailangang panghawakan ang kanyang pride, matapos ay tinanong siya nito na kung nais ba talaga niya na magturo ng martial arts sa lugar na ito, dahil sa kakayahan na mayroon siya ay maari itong makapagturo sa Asher Dragon Academy. Sa nangyari ay bigla naman na nagka-interes dito ang ating bida. Sumagot naman dito si Bekmoyan at sinabi na ang lugar na ito ay maganda na para sa kanya. Ngunit sinabihan naman siya ng kanilang bisita na ang panahon ngayon ay ibang-iba na kumpara noong sila ay mga bata pa, dahil kahit pa mayroon siyang proper martial arts ay kapag wala siyang sapat na pera ay magugutom din sila kalaunan. Dagdag pa nito na sa panahon ngayon ay ang presyo para sa mga guro sa school ay hindi normal, kaya naman ay tinanong niya ito na kung hindi ba nito nabalitaan ang patungkol sa kung magkano ang kanyang kikitain kung sakaling siya ay maging isang star instructor sa 5 great academies. Sabi naman dito ng ama ng ating bida na kung ano naman ang binatbat ng kanyang mga kakayahan sa kanila, dahil dito ay napatanong naman ito na kung ang kakayahan ba ng isang Master Pogi ay nawala na at nailibing na sa hukay, dagdag pa nun ay gamit ang kanyang magandang muka ay kahit ang mga estudyante ay magkakandara pa na maturuan niya, sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na hindi niya maaring pakawalan ang ganito kagandang pagkakataon na mayroon siya. Kaya naman ay agad na nagsalita si Bek Suryong at humingi ng pasensya sa pang-iisturbo sa kanilang mga pinag-uusapan, kaya naman ay nagtanong ito sa kanilang bisita na kung ano ang patungkol sa sinasabi nitong star instructor, matapos ay ipinaliwanag naman sa kaniya nito ang lahat. Kinabukasan naman ay napasabi naman ng ating bida na ang kaibigan nito na si Go Juyol ay talagang napakabait, dahil sa muli nitong nakita ang kanyang ama na walang nagagawang maganda sa loob ng 30 taon matapos nitong hindi makipag-ugnayan, ngunit ang makita kung gaano ito kasaya nang makita siya ay masasabi niya na mayroon silang magandang ugnayan na pananghahawakan. Matapos ay agad naman na nagpaalam ito sa kanila, ngunit bago nito ay tinanong naman niya muna ang ating bida na kung nakapagdesisyon na ba ito patungkol sa sinabi nito sa kanya kagabi. Agad naman na sinabi dito ng ating bida na pinag-iisipan pa din niya ang tungkol doon, masaya naman na sinabi nito na may 3 buwan pa naman siyang natitira kaya naman ay hindi nito kailangan na magdesisyon kaagad,
At kung mapagdesisyonan man niya ang patungkol doon ay magtungo lamang siya sa kanya upang imairekomenda niya ito doon. Sa nangyari ay agad naman na nagpasalamat sa kanya ang ating bida. Sabi nito bago umalis na sa susunod na lang sila muling magiinuman hanggang sa sumuko sila. Matapos ay agad na din itong masayang umalis sa lugar ng ating bida. Nang makaalis naman ang kanilang bisita ay tinawag naman siya ng kanyang ama, at tinanong na kung talaga ba na plano nito na magpunta sa Azure Dragon Academy. Dahil sa tanong na ito ng kanyang ama ay tinanong naman niya ito na kung pipigilan ba siya nito kung sakaling gustuhin niya nga ang magtungo dito. Ngunit sabi nito na kahit gustuhin pa man niya ay sa tingin niya na hindi naman ito makikinig sa kanyang mga sasabihin. Agad naman na sinang-ayunan ito ni Baek Suryong at sinabi na dahil sa nararamdaman niya na para siya sa lugar na iyon. Kaya naman dahil dito ay sinabihan siya ng kanyang ama na mukhang hindi pa din ito sumusuko sa kanyang mga nais. Kaya naman ay sinabi nito sa ating bida na ang Murem ay hindi ang mundo na gaya ng kung anong naiisip niya, at kung sa tingin ba nito na magiging master siya matapos na matalo ang isang evil sect martial artist nang dahil lamang sa naging maswerte ito ay nagkakamali siya. Dahil kung sakaling ang lalaki na iyon ay hindi hinayaang ibaba ang depensa niya ay magiging walang kwenta lamang ang kanyang buhay. Sabi pa nito na itinaya niya ang kanyang buong buhay upang magawang mapunan lamang ang kanyang kakulangan sa kapangyarihan dahil sa nasira ito mula ng araw na siya ay isinilang. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na maaayos pa, at kahit na alam na nito ang bagay na iyon ay nais pa din nito na pumasok sa Azure Dragon Academy. Sa sinabing ito naman ng kanyang ama ay napapatanong siya na kung anong nais na pumasok ba ang sinasabi nito. Ngunit sinabihan naman siya nito na kitang-kita naman na tutuksuhin lamang siya dahil sa wala itong chi. At napakaraming mga estudyante sa lugar na iyon ang susubukan siyang labanan at hindi siya tatagal sa lugar na iyon ng kahit isang buwan sa katawan na mayroon siya ngayon, kaya naman ay kailangan niyang makinig muna sa kanya bilang ang kanyang ama. At walang kahit na sino ang makakagamot ng kanyang karamdaman, dahil sa wala silang makitang lunas sa kung anong tawag man sa kapansanan nito. Sa isip naman ng ating bida ay napapasabi siya na alam niya ang pangalan ng kanyang kapansanan at kung papaano ito malulunasan, ngunit ang problema lamang ay kailangan niyang maglaan ng madaming halaga para magawa iyon. Sabi pa ng kanyang ama na makinig na lang ito sa kanya dahil sa malapit na din naman siyang magkaedad na 27. At ang mga pumapasok sa Azure Dragon Academy ay nag-uumpisang mag-aral sa edad na 15, kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ano ang kanyang mararamdaman kung sakaling galpihin lamang siya ng mga mas bata pa sa kanya, kaya naman ay maghanap na lamang siya ng maayos na dalaga sa kanilang village at magpakasal. Sa sinabing ito naman ng kanyang ama ay napasabi na lang ito na kung ano ang kanyang mga sinasabi. Dahil wala siyang balak na mag-aral sa Azure Dragon Academy, sabi nito na nais niyang magtungo doon upang kumita ng malaking halaga, at ang nais niya ay mag-apply doon, dahil matapos na marinig niya ang mga detalye mula sa kanilang bisita ay napaisip siya na mukhang ang lugar na iyon ay ang lugar na para sa kanya. Sabi pa nito na hindi ba nito naisip ang mamuhay sa Karangyan gamit siya bago matapos ang taon. Nang bigla nitong naalala ang mga panahon na nagsasanay siya kasama ng isa sa 4 na Absolute Master. Si Master Meng, sinabi nito sa kanya na masyado itong mabagal kung kumilos, at maari siyang mamatay sa kamay niya bago pa niya magawang matutunan ang 18 Strikes of the Outlaw Ceremony Technique. Ngunit sabi naman dito ng ating bida na hindi pa sila tapos, kaya naman ay agad itong naghanda upang sumugod. Ngunit bago pa niya magawa ito ay natigilan siya dahil sa mabilis na nakagawa agad ng isang kontra-atake ang master. Matapos ay sinabihan siya nito na magagawa niyang alisan siya ng kanyang ulo, kaya naman ay kailangan niyang gawin ito ng maayos, na agad naman itong sinang-ayunan. Nang bigla naman nitong sinabi na titigil na muna sila sa pagsesenay ngayong araw, kaya naman dahil dito ay napatanong ang ating bida na kung may problema ba. Sabi nito na sasabihin niya sa kanya kung saan niya itinago ang kanyang mga elixir at mga kayamanan sa mundo, kaya naman ay mas galingan pa niya. Sabi pa nito na hindi niya ito sinabi upang kuhanin niya ito ng siya lamang, dahil sinabi niya ito kung sakaling mamatay siya sa lugar na ito at tanging siya lamang ang magkatakas, ay siya na mismo ang gumamit ng lahat. Sa nangyari ay napatanong naman ang ating bida na kung bakit nito bigla ang sinasabi ang mga bagay na ito sa kanya.
sabi naman nito na hindi ba na mas maganda na magamit niya ito bago pa man masayang ang lahat. Kinabukasan naman sa isang kabundukan, ay napapasabi naman si Baek Suryung na kung talaga ba na sa kailaliman ng kagubatan niya ito itinago, nang bigla naman na natigilan ang kanyang ama, dahil sa may nararamdaman itong kakaiba sa di kalayuan. Sabi nito na mukhang nakakaramdam siya ng hindi pangkaraniwang aura sa paligid, napasabi naman dito si Baek Suryung na mukhang natagpuan na nila ang tamang lugar. Kaya naman ay matapos na masuri ang paligid ay napasabi na lang siya sa kanyang isipan na mukhang ito na ang lugar na sinasabi sa kanya ni Master Meng, at ang makita ang lahat ng mga palatandaan na hindi pa nagagalaw ay mataas ang tsansa na ang mga elixir na sinabi sa kanya ay nandito pa. Kaya naman ay masaya nitong sinabihan ang kanyang ama na sumunod ito sa kanya. Matapos ay agad naman na nagpatuloy ang dalawa na magtungo sa kailaliman ng kagubatan. At hindi din nagtagal ay nakakita sila ng isang abandonadong bahay sa di kalayuan. Kaya naman ay agad na humingi ng pasasalamat ang ating bida kay Master Meng at sinabi na gagamitin nito ang lahat ng mga elixir na iniwan nito sa lugar. Matapos ay sinabi nito na sa tingin niya na nakatago lamang ang mga elixir sa kung saan at titignan nila kung saan ito nakatago. Sabi naman ng kanyang ama na hindi nito alam kung ano ang hinahanap nila sa lugar. At hindi din ito makapaniwala na ang mga usap-usapan patungkol sa wandering pharmacist ay totoo. Nang bigla naman itong napasabi na isang batas para sa mga mandirigma sa Murem na huwag hahayaan na ibaba ang kanilang depensa hanggang sa matapos. Dahil hindi nila alam kung anong klaseng mga patibong ang nakalagay dito, sinabi naman ng ating bida na walang mga trap ang nasa paligid nila ngayon. Nang bigla naman na natigilan ang kanyang ama dahil sa may naramdaman itong kung ano na nagmamasid sa kanila, kaya naman ay napatanong ito na kung ano naman kaya itong nag-aabang sa kanila, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na ipakita nito sa kanya ang mga kakayahan nito, ngunit paglingon niya ay agad na nawala ito sa kanyang tabi. Matapos ay agad naman ang sumugod ang malaking tigre mula sa kanilang kinaroroonan, kaya naman ay wala nang nagawa ang kanyang ama kung hindi ang dumipensa dito, at nagpatuloy pa sa kanyang ginagawang pagsalag. Sa isip naman ng ating bida na ang sabi sa kanya ni Master Meng na mayroong isang maliit na tigre ang nagbabantay sa lugar na ito, ngunit ngayon ay mukhang isang malaking halimaw na ito, kaya naman ay napasabi siya na siguro ay dahil ito sa narinig niya ang sinabing iyon ng Master ilang dekada na ang nakakaraan. Matapos ay tinanong naman siya ng kanyang ama na kung ano ang nangyayari ngayon, masaya namang sinabi nito na sinabi sa kanya ng manggagamot na walang mga patibong sa lugar, ngunit mayroong mabangis na hayop ang nagbabantay, kaya naman dahil dito ay napasabi naman ng kanyang ama na sana ay sinabi niya agad ang patungkol doon. Habang pinagmamasdan naman nito na iniikutan ang paligid ay napasabi siya na mukhang pinuprotektahan nito ang kanyang teritoryo kaya naman ay kung aalis sila sa lugar ay hindi sila susundan nito. Sa isip naman ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit niya isinama siya dito. Kaya naman ay habang dahan-dahan na papalapit ang malaking tigre sa kanya, ay agad na din itong naghanda upang umatake, kaya naman dahil dito ay natuwa naman ang ating bida at sinabi na ipagdadasal na lang nito ang kanyang tagumpay mula sa malayo. Matapos ay agad naman na sumugod ito sa tigre at sinabi na kailangan na niyang tapusin ang isang ito sa isang pag-atake lamang. Ngunit mabilis naman na napansin ito ng tigre kaya naman ay agad din itong nagbigay ng malakas na panagot na atake sa kanya, upang magawang mapatalsik siya sa di kalayuan. Dahil dito ay napasabi na lang siya na gaya nga ito ng kanyang inaasahan dahil ang isang ito ay isang beast spirit, kaya naman ay agad na din siyang umataking muli at sinabayan ang papasugod din na tigre. Nang makalapit ay matagumpay naman niyang nabigyan ito ng malaking pinsala sa kanyang katawan kaya naman ay sinabihan niya ito na isa lamang siyang mahinang halimaw para sa kanya. Sa isip nito ay nagawa niya ng tama at perpekto ang atakeng iyon. Ngunit bigla naman na napasigaw ng malakas ang tigre upang mabigla siya, kaya naman ay agad naman na pinili nito ang umatras dahil sa labis ng nagiging agresibo ang malaking tigre matapos ng ginawa niyang iyon. Matapos naman nawasakin ng malaking tigre ang malaking puno na pinagtagwan ng kanyang ama, ay napasabi na lang ang ating bida na gamit ang lakas na iyon ay kahit pa ang kalasag na gawa sa makapal na bakal ay madali lamang na mawawasak,
at kahit na ang malakas na first class na mandirigma o hunter ay hindi magagawang makita agad ang atake na iyon. Ngunit sabi nito na ang kanyang kinikilala na ama, ay isang first class warrior na nagawa ng maabot ang rurok ng kanyang martial prowess. Matapos naman na makita nitong atakihin ng ganon ang malaking halimaw ay napasabi siya na ngayon lamang niya nakitang lumaban ito na ginamit ang kanyang buong lakas. Ngunit naiinis naman na sinasabi ng ama nito na kahit ilang beses pa niyang atakihin ang isang ito ay hindi niya magawang mapabagsak, kaya naman ay napasabi na lang ang ating bida na bilang isang spirit beast ang kalaban nito ay hindi magiging madali ito para sa kanyang ama. Matapos naman na masalag nito ang atake sa kanya ng halimaw, ay tinanong naman siya ng ating bida na kung bakit ba ito lumalaban na parang nahihirapan. Kaya naman dahil dito ay tinanong siya ng ama nito na kung sa tingin ba niya ay madali lamang ang kanyang ginagawa, at kung gusto nito ay siya na ang lumaban. Nang bigla naman na muling naghanda ng malakas na atake ang halimaw patungo sa kanyang ama, kaya naman ay agad itong napadepensa, ngunit dahil sa sunod-sunod na pagdepensa nito sa mga atake, ay muling nagalit ang malaking halimaw. Dahil dito ay napasabi na lang ang ama nito na kung magpapatuloy ito ay matatalo ito sa harap ng kanyang anak, kaya naman ay kailangan na niyang tapusin ito ngayon. Sa nakita naman ng ating bida ay napasabi siya na mukhang mamadaliin na niya ang lahat, ngunit base sa sword movement na ibinibigay nito ay kung ipagpapatuloy niya ang kanyang gagawin ay hindi ito mananalo. Sa nangyari ay nagpatuloy naman ang kanyang ama sa ginagawa nito, at matagumpay na nakapagbigay ng malakas na atake, kaya naman ay napasabi na siya natapos na ang lahat. Nang matapos ay napasabi siya na mukhang tumatanda na siya dahil sa mabilis na itong mapagod sa level ng swordsmanship na ipinakita niya, nang bigla naman na napasigaw ang ating bida at sinasabihan siya na buhay pa ito at nasa likodan na niya, ngunit dahil sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi na nagawa pa na makaiwas nito at matagumpay na sinalo ang atake ng tigre upang magawang mapatalsik siya. Nang matapos na mapatalsik ng kanyang ama, at magdamo ng matinding pagkakapinsala, ay mabilis naman niyang nilapitan ito, at habang patungo ay mabilis naman siyang kumuha ng bato at ipinang-atake sa papalapit na malaking tigre. Kaya naman nang matapos na matamaan, ay nagkaroon ito ng pagkakataon upang malapitan ang kanyang ama, at agad na kinamusta. Sinabihan naman siya nito na labis na mapanganib ang sitwasyon nila ngayon kaya naman ay hindi nito kailangan na makisali, ngunit hindi naman siya sinang-ayunan ng ating bida, at sinabi na kung ito ay mapapaslang ay maging siya ay mapapaslang din sa lugar na ito, kaya naman ay sinabihan siya ng kanyang ama na kung ganun ay kailangan na nilang tumakas na hindi naman sinang-ayunan ng ating bida. Nang bigla naman silang napahinto, dahil sa unti-unti nang papalapit sa kanila ang halimaw, kaya naman ay sinabihan siya ng ating bida na lumaban lamang ito ng kalmado dahil sa tutulungan siya nito mula sa kanyang likudan. Kaya naman ay matapos nitong kumuha ng bato, ay sinabi nito sa kanyang ama na sa ganito ay mas malaki ang tsansa nila na mabuhay dito, matapos ay mabilis naman na sumugod ang ama nito sa papalapit na tigre, at buong lakas na naghanda ng kanyang huling pag-atake, at hindi din nagtagal ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.